Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. At ang topic natin ngayon mga kapatid ay Week 38, Day 3. Kanina nag-post ako. So, siguro maraming mga nakabasa sa inyo na sana mapanood nyo itong preview nitong Week 38, Day 3. Actually, nung pinost ko yan, hindi ko pa nagawa yung preview. Bakit ko pinost? Kasi binasa ko lang siya ng mabilis at nakita ko, wow, special to topic na to. Bihirang madiscuss ito. Kaya dahil dyan, nag-post ako na sana hindi nyo ma-miss itong preview na ito. So, yun lang naman. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako ng Bible verse natin. 1 Peter 3:18-20. For Christ, on the one hand being put to death in the flesh, but on the other, made alive in the spirit, in which also he went and proclaimed to the spirits in prison, who had formerly disobeyed when the long suffering of God waited in the days of Noah. So alam nyo kasi, may mga pangyayari na nangyari sa Sansinukob na walang tao ang nakakita. Walang tao nakakita. Ibig sabihin, hindi ito nasaksihan ng tao. So merong mga ganyang pangyayari na ibig sabihin, hindi natin alam na nangyari pala yan. So yun ang point ko. Kaya kung wala ang Biblia, hindi na natin malalaman yan na meron palang nangyaring ganito. Sapagkat walang historian na magre-record ng isang bagay na wala namang nakakita at hindi naman alam ng tao. No? Pero itong Biblia, nagbibigay siya ng mga information tungkol sa mga mahalagang bagay na nangyari na hindi alam ng tao. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat na nangyari na hindi alam ng tao ay ni-record ng Biblia. Pero itong pangyayaring ito, sapagkat ni-record siya ng Biblia, naniniwala ako, mahalagang makita natin to, malaman natin. At magkaroon tayo ng ganyang kaalaman. Naku, meron palang nangyaring ganyan. Salamat na lang at merong Biblia na kaya niya magbigay ng mga record na hindi alam ng tao at hindi nasaksihan ng tao. Itong verse na ito, 1 Peter 3:18-20. Bagamat hinayag niya rito ang isang pangyayari na walang nakakita, hindi nakita ng tao at walang record sa mga history book. Pero pag tinignan ko siya, hindi pa rin ganun kadaling ipaliwanag. Subukan yung basahin at ipaliwanag nyo. Kung wala ang ministeryo, hindi natin maiintindihan ito. Ano ba itong sinasabi dito? Pero salamat sa Panginoon, tayong mga nasa pagbabawi ay hinandugan ng Diyos ng mga tao na may espesyal na kaloob upang ipaliwanag sa atin itong mga versikulong katulad nito. Kung hindi natin kayang intindihin ito. At ang mga taong may kakayahan na magpaliwanag dito ay mga tao na mayroong sapat na karanasan sa kanilang pagtunghay sa Biblia. Maraming panahon na binuhos nila upang maintindihan nila yung mga versikulong katulad nito. At bukod dyan, mayroong matinding paggabay ang Espiritu upang meron silang liwanag para maipaliwanag ang mga bagay na ito. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong mga kapatid na ganyan. Kung tawagin natin ay mga seer of the divine revelation. Amen. Pag tinignan mo itong verse na ito, maraming mga parte rito na mahirap intindihin. Ibigay ko sa inyo. Ano ba sinabi niya? Being put to death in the flesh,
but on the other, made alive in the Spirit. Na ang ibig sabihin, si Kristo ay nailagay sa kamatayan sa kanyang laman, subalit nung namatay yung kanyang laman, ang kanyang espiritu ay binuhay. Nabuhay. So, mahirap ipaliwanag yan. Sapagat ang Panginoon ay isang taong katulad natin. Merong espiritu, kaluluwa, merong katawan. Na ang ibig sabihin, madali nating maintindihan na nung namatay siya, ang namatay sa kanya ay ang kanyang katawan. Flesh, ibig sabihin, ang katawan niya namatay. Pero yung sinasabi rito, made alive in the spirit, hindi ganun kadali maintindihan. Sa atin, sa parte natin, mas madaling maintindihan na nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ang ating espiritu na namatay dahil sa kasalanan ay made alive, na buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam na natin yan, madali maintindihan yan. Pero, tungkol sa Panginoon, paano natin sasabihin na mula sa kanyang kamatayan, ang kanyang espiritu ay made alive? Hindi ganun kadaling intindihin yan. Kailangan natin ng paliwanag ng ministeryo. Amen. At ito pa, sinabi rin sa atin, He went and proclaimed to the spirits in prison. Okay. Ano yan? Siya ay sa pamamagitan ng espiritu, binisita niya yung mga espiritu na nasa kulungan. Sino mga espiritu yan na nakakulong? Kaya sabi ko sa'yo, hindi ganun kadaling intindihin ito. Di ba? O ito pa. Sabi niya, etong mga espiritu nakakulong, okay, ay ang mga dating Suail, formerly disobeyed. Mga Suail itong espiritu ito. Ito ay nung panahon ng mahabang pagtitiis ng Diyos na nag-intay siya sa kapanahunan ni Noah. Wow, di ba? Kaya nung nabasa ko to, sabi ko, napaka-interesting nitong topic na to. Magandang makita ang katotohanan dito. Ako naman itong topic na ito kasi, nang binasa ko, nangangailangan ng pagpapaliwanag, pagkukwento, at mga pagsasalarawan na iniisip ko, hindi ganun kadaling gawin ito. No, pero ang paniwala ko lang, yung mga bagay naman na naiintindihan ko, pag sinalita ko, kaya ring intindihin ng tao. Kasi ako naintindihan ko yung sinasabi ko. Pero na lang, kung ang sinasabi ko, ako mismo hindi ko naiintindihan. Kaya mga kapatid, di ba interesting to? So, maganda siyang pag-usapan. Okay, so, para maintindihan natin, magbasa tayo at konting paliwanag. 1 Peter 3:19-20 tells us that immediately after the death of his body, Christ was strong and active in his spirit and went to proclaim his victory to those disobedient ones at Noah's time. Ito. Ano muna tayo? Mag-post muna tayo dito. Amen. Okay, so mag-post muna tayo dito. So dito sinasabi, okay, nung ang Panginoon ay namatay sa laman, no? Kasi nung siya ay nagkatawang tao, meron siyang laman, meron siyang espiritu, meron siyang kaluluwa. Anong siya ay napako sa krus, ang namatay sa kanya ay yung kanyang katawan, flesh, yung laman, yung katawan. Okay? Pero yung kanyang espiritu, no, yung kanyang espiritu, hindi natin direktang sinasabi na yung kanyang espiritu dito na binabanggit ay ang Espiritu Santo. Sapagkat ang binanggit dito ay yung kanyang laman na namatay at pagkatapos binanggit naman yung kanyang espiritu. No, kaya pwede natin sabihin, ang espiritong binabanggit dito ay bahagi ng kanyang kung ano siya. Kung ano siya.
na nung siya ay namatay, yung espiritu niya ay made alive, naging aktibo, napalakas. So yun yung sinasabi sa kanya. At sa pamamagitan ng espiritu niya, okay, pinuntahan niya, okay, yung mga swail sa kapanahunan ni Noah, no, at kanyang pinahayag, no, inihayag, ibinalita ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kamatayan. No, sapagat ito ay nangyari bago pa siya nabuhay na muli. Nang ibig sabihin, nung siya ay namatay, ang kanyang katawan ay namatay, na ipako sa krus, at isang panahon niya na nasa kamatayan siya. Anong panahon na yan? Yung espiritu naman niya napalakas at pinuntahan niya yung mga swail, no, sa kapanahunan ni Noah upang ipahayag sa kanila ang kanyang tagumpay. So, ang tagumpay niya nasaan? Nasa kanyang kamatayan. Dahil namatay siya, yung tagumpay sa kanyang pagkamatay, yun ay inihayag niya dito sa mga sinasabi, mga swail sa panahon ni Noah. Mga swail yan. At sino naman ito mga swail na ito? So, unti-unti, pumapasok tayo sa kahulugan nito. Kaya, unti-unti, tiyaga lang. So, sabi niya rito, in the Spirit, does not refer to the Holy Spirit, but to the Spirit that is Christ's spiritual nature. So, yung Espiritu niya rito na binabanggit ay hindi siya tumutukoy sa Espiritu Santo, kundi ang Espiritu na nasa kanyang spiritual na kalikasan. So, yan yung Espiritu na binabanggit. Amen. Amen. Okay, so, basa. After he was buried, Christ went in his living spirit to the spirits in prison, the rebellious angels, to proclaim God's victory. Through his incarnation in Christ and Christ's death in the flesh over Satan's scheme to dearrange the divine plan. Ito. Amen. Yung Diyos kasi, alam natin, ang Diyos natin ay merong ekonomiya. Na ekonomiya siya. Meron siyang plano. Ito ay ang kanyang walang hanggang plano, no, na binabanggit dito, divine plan. At ang ekonomiya ng Diyos, ang kanyang dibinong plano, ay isang plano na isinasagawa niya sa pamamagitan ng tao na kanyang nilikha. No, at alam din natin, ang Diyos ay merong kaaway na walang iba kundi si Satanas. At malinaw siya sa plano ng Diyos. At dahil siya ay kaaway ng Diyos, gumagawa siya ng gawain upang sirain itong dibinong plano. At ang pinakamainam na gawain na pwede niyang gawin ay sirain ang tao. Sapagkat kung ang tao ay nasira, masisira ang plano ng Diyos tungkol sa tao. So yan yung sinasabi rito na Satan's scheme to dearrange the divine plan. At pwede ko dire-diretsohin mga kapatid, na isa sa pinakamatinding gawa ni Satanas ay ang tao ay natisod. Dinala niya ang kanyang sarili tungo sa loob ng tao at ang tao ay naging laman, nagkaroon ng kalikasan ni Satanas. So yan yun. Subalit ang Panginoon ay namatay sa krus. Ito ay isang napakatinding blow sa kaaway. Hindi yung kanyang pagkabuhay na muli ang binabanggit dito, yung kanyang kamatayan. Ang kanyang kamatayan sa krus ang nagwasak kay Satanas. Winasak si Satanas, dinurog ang kanyang ulo. Ano pa? Maging ang mga anghel ay nakatulan sa pamamagitan ng kamatayan ng krus. Kamatayan ng Panginoon sa krus. Nang ibig sabihin, nung siya ay namatay sa krus, natapos niya ang kanyang kaaway. Tinodas niya yan. Pati mga anghel na tapos lahat. So yan ay ang
kamatayan ng Panginoon sa krus. At ang ginawa niya, nang siya ay namatay, napalakas ang kanyang espiritu, pumunta siya doon sa mga swail. At dito, malinaw na sinasabi, itong mga swail na ito ay ang mga espiritu, mga masasamang espiritu nung panahon ni Noah. Sapagkat meron silang ginawa nung panahon ni Noah. No? At ito ay isang bilang ng espiritu nung panahon noon. Sapagkat ayon sa Biblia, nang si Satanas ay nagrebelde laban sa Diyos, 1/3 ng anghel ang sumama sa kanya. At itong 1/3 na mga angels na ito, naging mga evil spirits ito. Ang laki ng bilang niyan, 1/3. 1/3 yan. Hindi ko alam kung ilang milyon yan. Ganyang kadami na bilang ng mga anghel ang naging mga natisod na mga anghel. At mula dito sa bilang ng mga natisod na anghel, merong isang bilang na gumawa pa ng higit na pagpipinsala nung panahon ni Noah. Maaaring hindi lahat sila, pero isang malaking bilang ng mga anghel ang bumaba at gumawa ng pinsala. Ano yung ginawa nila? Ayon sa Biblia, sila ay nakipag-asawa sa mga kababaihan ng panahon ni Noah. At itong pag-aasawa ng mga anghel tungo sa mga nilalang, mga tao na mga natisod din, ay isang malaking karumal-dumal sa mata ng Diyos. Sapagkat sa mata ng Diyos, hindi pwede mag-asawa ang dalawang nilalang na magkaiba ang espesya. Maging sa mga hayop. Kung aso, dapat aso rin. Kung anong uring espesya yan, dapat yun ang magiging asawa niya. At magbubunga siya ng parehong nilalang. Kaya ang tao ay ayon sa espesya. At ang tao, ang pwede niya maging asawa ay tao din. At ang anghel, hindi nag-aasawa yan. Subalit sila ay bumaba at nakipag-asawa sa mga tao noong panahon ni Noah. At itong pag-aasawahan na ito, mga kapatid, ito ay karumal-dumal sa mata ng Diyos sapagkat ito ay laban sa kanyang creation. At hindi lang yan, yung pag-aasawahan na yan ay nagbunga pa. At ito ay nagbunga ng mga higante sa lupa. At ito mga higanting ito, hindi ito mga tao na nilalang ng Diyos. Kakaiba ito. Kaya nung makita ng Diyos, ito mga bagay na ito sa lupa, sabi ng Diyos, nagsisi siya. Bakit nilalang pa niya ang tao? Umabot sa ganon. Kaya yan yung dahilan kung bakit dinala ng Diyos ang isang malaking baha noong panahon ni Noe upang lipulin lahat ng mga nilalang na ito. Mga higante upang linisin ang sangkalupaan. At nung namatay ang Panginoong Jesus, naniniwala ako na sa pamamagitan ng kanyang espiritu, pinuntahan niya itong mga mga swail na mga anghel na ito. Ito yung mga anghel. Hindi ako naniniwala lahat ng anghel. Ito ay mga anghel, na naibilanggo pagkatapos nilang gumawa ng ganyan. Nang ibig sabihin, special ang ginawa ng Diyos sa kanila. Na hindi pa dumadating ang panahon ng paghuhukom, itong mga anghel na ito, nilagay niya sa isang lugar. Yun yung tinatawag na prison. At ang prison dito, mga kapatid, ay nasa abyss, nasa kailaliman. Nandyan sila. Mga sobrang masasama. Sabagat, alam niyo ba, pagkatapos ng fall, ang tao ay nagkaroon ng kalikasan ni Satanas, naging laman siya. At higit pa dyan, ang ginawa ng kaaway. Higit pa dyan. Mismo mga anghel ang bumaba, nakipag-asawa sa mga tao, sa mga kababaihan ng panahon na yon, at nagbunga pa sila ng mga higante na mas masama pa kaysa sa mga fallen na tao. Yung mga fallen na tao, ano nangyari? Natisod
sa pamamagitan ng tukso doon sa Eden. Nagkaroon sila ng kalikasan na masamang isa. Pero ang kalikasan na masamang isa, nandun sa kanilang laman. At least may espiritu pa sila. Pero ito mga higante, wala na ito. Wala na pag-asa to. Hindi na pwede ma-regenerate ito. Hindi ito mga tao na wala ng choice ang Diyos, kundi dalhin yung baha at dipunin lahat ng mga nilalang na ito. No, kaya ganyan na nangyari. At itong mga anghel na ito, na gumawa niyan, no, especially, nilagay ng Diyos sa isang lalagyan. Okay. At yan ang binisita ng Panginoon pagkatapos niyang namatay sa krus. Bakit? No, bakit? Sapagkat gusto niya na ipahayag sa kanila ang kanyang tagumpay. No, ibig sabihin, kayong mga anghel, no, kailangan mapakinggan nyo na ako ay namatay upang wasakin lahat ng inyong mga ginawa. At ipahayag niya na ang plano ng Diyos kailanman hindi nabigo. Sapagkat ang kanyang kamatayan ay nagbunga ng redemption. So, naintindihan nyo? So, ito yung maganda dito. So, tuloy natin yung basa. Amen. The crucifixion put Christ to death only in his flesh, which he received through incarnation, not in his spirit. Instead of dying at the cross when his flesh did, Christ's spirit was made alive, enlivened with a new power of life, so that in his empowered spirit, Christ made a proclamation to the fallen angels after his death in the flesh before his resurrection. Okay, so inuulit ko, itong proclamation na ito ay nangyari nung namatay ang Panginoon at bago pa siya nabuhay na muli. Kaya walang mentioning dito ng kanyang resurrection. No, at binabanggit dito yung kanyang espiritu na hindi naman tumutukoy sa Holy Spirit. Ito ay bahagi ng kanyang nature ay napalakas sa pamamagitan ng buhay. At nagkaroon ng kalakasan no, na bisitahin niya itong mga anghel na ito sa abyss upang ihayag ang tagumpay ng Panginoon na naisagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So yan yung eksena. Hindi natin nakita yan. At walang record yan sa history. Sa Biblia lang na i-record yan. No? At bagaman na i-record sa Biblia, kailangan pa rin natin maintindihan kung ano yan. Sapagkat yan ay nare-record sa Biblia, dapat alam ko na may ganyan. Amen. So today's reading na ako. We should not interpret made alive in the Spirit as referring to Christ's resurrection. Rather, this verse indicates that when Christ was buried in the tomb, in his empowered spirit, he went before his resurrection to the abyss to proclaim God's victory to the rebellious angels. So, ang sinasabi rito, yung made alive in the Spirit, kasi binanggit sa atin, siya ay nabuhay sa kanyang espiritu. Ito ay hindi naganap sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Oo. So, ang Biblia kasi medyo detalyado yan eh. Kailangan huwag tayong sa pagpapaliwanag, huwag tayo nagrarambol. Napaka-specific. Kaya nga cutting straight the Word of God, may mga time na kinakat mo doon. No? At dito pinapakita sa atin, tayo ay nasa loob ng pagpapaliwanag kung saan ang Panginoon ay namatay sa laman. At bago siya nabuhay na muli, ito ay naganap. Binisita niya sa abyss ang mga swail na mga anghel, ang mga rebelding mga anghel, particularly maging yung mga anghel, I think, no, sa palagay ko, hindi lahat ay nandun sa abyss. Bakit? Sapagkat sinasabi sa atin sa Ephesians na ngayon ang mga anghel ay gumagala pa. Yung mga evil spirits sa air, andyan pa sila. Pero yung mga nasa abyss, hindi na sila gumagala.
kinulong sila rin ng Panginoon. At siniguro ng Diyos na hindi na sila makakagawa pa ng higit na kapinsalaan na katulad ng ginawa nila nung panahon ni Noah. So, okay. So, di ba? Ang linaw. Ito. So, the phrase in which in verse 19 refers to the Spirit in verse 18, indicating and proving that in the Spirit of Christ, after dying in His flesh, was still active. So, namatay yung kanyang laman. So, hindi na aktibo yun. Pero nung namatay yung kanyang laman sa krus, yung kanyang espiritu ay mas lalong napalakas at naging aktibo. No? So, yun. Sa atin kasi, sa case natin, yung espiritu natin, tumanggap ng buhay galing sa Espiritu Santo. Kaya naging aktibo siya, napalakas, na revive. Pero yung Espiritu ng Panginoon ay napalakas, okay, naging aktibo nung namatay yung kanyang flesh. So, iiba ang procedure sa aspekto ni Kristo at sa aspekto natin nung tayo ay naligtas. Amen. Amen. Throughout the centuries, great teachers of different schools have had varying interpretation concerning the spirits in prison. Okay. So, ibig sabihin, marami rin naman mga scholar ng Biblia na na-raise up sa mga huling kapanahunan. At tungkol doon sa espiritu na nakakulong in prison, nagkaroon ng iba't ibang paliwanag. Okay, nagkaroon ng iba't ibang paliwanag. So, pakinggan natin ang sabi rito. The most acceptable according to the scripture is as follows. The spirit here do not refer to the embodied spirit of dead human beings held in Hades, but to the angels. Angels are spirits who fell through disobedience at Noah's time and are imprisoned in pits of gloom for the judgment of the great day. Amen. So, ibig sabihin, may mga taong nagpaliwanag din na yung spiritong binabanggit dito ay yung mga disembodied spirit na nandun sa Hades. Nandun sa Hades. Pero, hindi yan ang tamang interpretations. Ang tamang interpretation ay mga spiritong swail na nilagay ng Diyos doon sa abyss. So, yan ang tama. Kasi meron din mga spirit doon sa, sa Hades. Ano bang ibig sabihin ng espiritu doon sa Hades? O ganito siya. Yung Hades, ito ay ang lugar na kung saan ang mga espiritu ng mga taong namatay ay inilagak ng Diyos. Di ba? So, naalala nyo yung kwento kay Lazarus at rich man. Si Lazarus ay namatay, yung rich man ay namatay, si Abraham nandun din, si Abraham ay namatay. Kapag ang isang tao ay namatay, ang namatay sa kanya ay ang kanyang katawan. At dahil namatay na ang kanyang katawan, ito yung dinadala ng tao sa libingan para ilibing. Kaya kung may mga namatay, di ba, nakikita natin, nasa casket. No, nakikita siya, physical. Yan ang namatay, yung kanyang katawan. So, dapat alalahanin natin na ang tao, ayon sa Biblia, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, kung saan sinasabi na ang tao ay mayroong espiritu, kaluluwa at katawan. Tatlo ang kanyang bahagi. Kaya dyan sa verse na yan, sabi dyan, may your spirit, okay, and soul and body, spirit, soul and body, tatlo. Kung namatay ang tao, ang namatay sa kanya ay ang physical na katawan. Galing sa lupa kasi yan eh. So mga kapatid, yung ating physical na katawan ay galing sa lupa, namamatay yan. Pag namatay ang tao, yung physical na kanyang katawan na galing sa lupa, bumabalik uli sa lupa yan. No? Kaya yung mga namatay, nagiging lupa. Pero yung kanyang espiritu at kaluluwa, hindi na mamatay. At yan ay nilalagak ng Diyos sa lugar ng Hades. Basahin yung istorya ni Lazarus at rich man. So yung mga nandoon sa Hades, wala ng katawan yung mga yon. Yun ay mga espiritu na wala ng katawan. Na pansamantalang nilagay ng Diyos doon. No? At ang lugar ng Hades ay ang mga patay
sa dalawang uri. Merong mga believer, merong mga unbeliever. Katulad ng rich man, unbeliever yan, nilagay doon. Nasa uncomfortable section siya, mainit, may apoy. Pero hindi pa yan lake of fire. Yan ay Hades. No? At yung rich man, ay yung si Lazarus naman, si Abraham, nandun sila sa comfortable section. No? Masarap ang pakiramdam nila doon. Comfortable. Yung isa, uncomfortable. So yan ang Hades. At ang mga patay, pansamantala lang na nilagay ng Diyos diyan hanggang sa pagbabalik ni Kristo bilang hukom ng mga patay at mga buhay. Isang araw, tatawagin niya lahat ng mga patay, bibigyan niya uli ng katawan, haharap sila sa paghuhukom ni Kristo. No? At doon, ibibigay sa kanila ang kanilang final destination. Kapag believer, New Jerusalem. Unbeliever, lake of fire. At sa panahon na yan, yung Hades, wala nang silbi yan. Wala nang laman yan. At ayon sa Revelation, maging ang Hades ay itatapon sa lake of fire. Wala na ring silbi yan. Kaya sinasabi sa atin dito na mali yung interpretation na yung mga spirit na nasa kulungan ay yung mga espiritu sa Hades. Hindi, mga espiritu ng tao yun na namatay. Ang espiritu na sinasabi rito ay mga espiritu na gumawa ng kasalanan noong panahon ni Noe, nakipag-asawa sa mga tao, nagbunga ng mga higante, at ang Diyos, no, sobrang namuhi sa bilang ng mga espiritong ito, silang lahat ay dinala sa isang kulungan. At yung kulungan na yan ay abyss. Ang ibig sabihin ng abyss, kalaliman. No? May mga verse nga kung tawagin yan, bottomless pit. I think sa King James Version, bottomless pit. Pero sa ibang version, ito ay abyss. Yang lugar na yan ay mga kulungan ng mga tao o ng mga espiritu, ng mga swail na gumawa ng karumal-dumal nung panahon ni Noe. Okay, so yan, malinaw tayo. Yan yung binisita ng Panginoon. Pagkatapos na siya ay namatay sa krus, sa kanyang laman, at yung espiritu yan, napalakas, at sa loob ng kanyang espiritu, pinuntahan niya yan, at pre-proclaim niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen. So, medyo lumilinaw na tayo. Amen. Okay, so, after his death in the flesh, Christ in his spirit went probably to the abyss, to these rebellious angels, to proclaim perhaps God's victory through his incarnation in Christ and Christ's death in the flesh over Satan's scheme to derange the divine plan. Kasi kailangan i-proclaim yan eh. No? Sapagkat ang layunin ng mga masasamang anghel na ito upang sirain ang plano ng Diyos. At maaaring akala nila, unang hakbang ni Satanas, dinala yung kanyang nature sa loob ng tao. Palakpakan na sila dyan. Paano magagamit ng Diyos ang tao kung siya ay laman? Okay? At pangalawa, pinalakas pa nila yung kanilang operation. Dinala yung mga kalikasan naman ng mga natisod na anghel tungo sa tao sa pamamagitan ng pag-aasawa. Okay, yan ay sa pamamagitan ng pag-aasawa. Okay. So, yan yung procedure na ginawa nila dyan. Okay. Intermarriage. Okay. Ang ginamit sa English. Intermarriage. Pakikipag-asawa. At sa panahon ng pakikipag-asawa, syempre, yung kalikasan ng isang party na idadala dun sa isang party at nagbunga ng mga higante. At yung mga higante na yan, okay, yan ay ang mas matindi pa kaysa sa fallen na tao. At sabi nila, paparamihin namin ito, wala na sira na ang plano ng Diyos. Kaya kailangan gawin ni Kristo ito. Pumunta siya especially sa mga anghel na yan at ipahayag na lahat ng ginawa ninyo ay walang katuturan. Pahiya kayo.
Sapagkat ang kamatayan ng Panginoon, una, nagdala ng redemption. Pangalawa, winasak si Satanas at lahat ng kanyang mga anghel. Ibig sabihin, yun, isang matinding balita ng katagumpayan na una niyang dinala. Kaya hindi ito na-record, pero dapat alam natin to. Alam natin to. Meron palang ganyan. Amen. Amen. Okay, sabi rito, the prison in 1 Peter 3:19 refers to Tartarus, the deep and gloomy pits where the fallen angels are kept. The word proclaimed in 1 Peter 3:19 does not indicate the preaching of the good news, but the proclaiming of the triumphant victory. This proclamation was made to those who had formerly disobeyed. So kanina binabanggit natin yung lugar na kung saan nilagay yung mga anghel na Swail noong panahon ni Noe, no, ay abyss. Pero may pangalan pala yon, Tartarus. So sabi rito, so binanggit siya sa Peter, yung lugar na yan na kung saan kinulong yung mga anghel, yung pinaka-prison nila, may term, Tartarus. Yan ang pangalan. No, at ito ay ang kalaliman, isang mapanglaw, okay, na balon ng kalaliman. So, dyan, ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. Tartarus. So, naalala ko tuloy, dito sa Bulacan kasi, dyan sa San Miguel, nung nagpunta ako dyan, meron ako nakita. Ang pangalan ng barangay ay Tartarus. Nung makita ko yung pangalan ng Tartarus, medyo kinilabutan ako. Pupunta kasi kami doon sa barangay na yon, yung barangay Tartarus na yan. Kaya hinahanap namin, nung nadinig ko palang sama ng pangalan, Tartarus. Tapos nung malapit na kami doon, nakita ko yung sign, Tartarus Barangay, at papasok kami dyan. Sabi ko, sino kaya ang naglagay ng pangalan na ganito dito sa lugar na ito? Tartarus. Pero wag ka. Doon sa barangay Tartarus, doon namin nilagay yung Lord's Table Meeting. Ito ay na-transfer. Parang ano siya, re-establishment din siya ng church in San Miguel. So, nung makita ko yung Lord's Table doon sa lugar ng Tartarus, wow, natuwa ako. So, ano lang naman yan. Yan yung dinagdag ko lang yung kwento kasi nakita ko yung pangalan na Tartarus. Amen. Okay, so, dito sa lugar kasi ng Tartarus, pumunta ang Panginoon dyan, nagpahayag siya. Yung pagpapahayag niya yan, hindi yan gospel preaching. Kasi ang gospel preaching ay also pagpapahayag ng tagumpay ng Panginoon, sapagkat ang gospel preaching ay good news. Proclamation, di ba? Ang Panginoon ay namatay, nabuhay na muli, manampalataya kayo. Pero ang ginawa ng Panginoon dyan, hindi gospel preaching. Simply, okay, declaration of His victory. At upang ipaalam sa kampo ni Satanas na mga nandiyan na walang kwenta yung mga pinaggagawa ninyo. At narito ako, ang aking kamatayan ay nagdala ng tagumpay. Maging sa tao na tinisod ninyo, nagtagumpay din. At yun naman mga higante na binungan ninyo, tinapos ng Diyos yan sa pamamagitan ng malaking baha. At kayo naman, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, lake of fire, sapagkat kayo ay hinatulan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Na kung saan winasak niya ang laman. No? Sapagkat doon sa laman, nandoon lahat ng mga masasamang elemento, kasama ang mga anghel. Nung dinala yun ng Panginoon sa krus, winasak niya lahat yan. So, ang ganda ng nangyari dito. Okay. The spirits in prison do not refer to the disembodied spirit of dead human beings held in Hades. So inulit ito. But to angels who fell
through their disobedience at the time of Noah, those angels left their own place, came down to the earth, and used human bodies to commit fornication with the daughters of men, polluting the human race and producing giants. So, in-explain ko na kanina ito. Na yun yung panahon na kung saan ang mga masasamang anghel na ito ay nakiapid sa mga kababaihan ng panahon ni Noe. At sa kanilang pakikiapid, ito ay nagbunga ng mga higante ng panahon ni Noe na siya nagpasiklab sa Diyos upang dalhin niya ang matinding delubyo, matinding baha, unos ng panahon ni Noe upang burahin sa mapa lahat ng mga higante na ito at lahat ng mga masasama. At ang mga masasamang anghel naman ay kanya nilagay sa Tartarus. At pagkatapos niyang namatay, bago siya nabuhay na muli, pinuntahan niya agad yung mga anghel na yan. At inihayag niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kamatayan. So yan yung so more or less malinaw na tayo rito. Amen. Christ died on the cross for our redemption. But although he was put to death in his body, he was enlivened and empowered in his spirit even before the resurrection. So ito ay summary ng sinasabi natin na nang siya ay namatay sa krus, namatay ang kanyang katawan, subalit ang kanyang espiritu ay nabuhay at napalakas, at naging aktibo bago pa ang kanyang pagkabuhay na muli. So in this enlivened and empowered spirit, he went to proclaim to the rebellious angels victory over Satan, their leader. So nung nagpunta ang Panginoon dyan, pinahayag niya ang kanyang tagumpay dito sa mga kampo ni Satanas. Ito ay ang kanyang tagumpay laban kay Satanas na kanilang pinuno. So yun. After his death and before his resurrection, Christ proclaimed to Satan's followers God's victory over the devil through the crucifixion of Christ. This was Christ's work in his burial. Tingnan ninyo, ang Panginoon maging sa kanyang kamatayan, dinala niya ang isang malaking tagumpay laban sa mga negatibong bagay. At syempre, ang isang malaking tagumpay din na dinala ng Panginoon sa kanyang kamatayan ay ang ating katubusan. Sapagkat sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating utang upang tayo ay hindi na mahatulan ng kamatayan. Tayo ay hahatulan ng kamatayan, subalit siya ay namatay para sa atin upang tayo ay hindi na mahatulan pa ng kamatayan. Talagang malaking tagumpay ito. Salamat Panginoon sa iyong kamatayan. Isang kamatayan na sumagot sa aming mga pananagutan bilang mga natisod na tao. At sa pamamagitan ng iyong kamatayan, tinugunan mo ang matuwid na kahilingan ng Diyos upang kami ay hindi na mahatulan, hindi na mamatay. At sa pamamagitan din ng iyong kamatayan, winasak mo ang iyong kaaway na si Satanas kasama ang mga kampo niya at mga tagasunod. Panginoon, nakikiisa kami sa iyong tagumpay. Pinupuri ka namin, Panginoon. At salamat din sa mga pagpapakita mo sa mga bagay na ito na higit na nakakadagdag sa amin ng kaluguran. At kaisa mo, kami ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Amen.